Ang mga siyentipiko ng lugar na mas malalim pa sa Mariana Trench. Ano kaya ang nakatago dito? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Napakahiwaga ng karagatan kung iisipin. At maniwala ka man o sa hindi, 80% pa ng karagatan ang di pa nalalaman o napupuntahan ng mga tao. Well, sadyang napakamisteryoso talaga ng ating mundo. Kaya naman sa video na ito ay karagatan naman ang tatalakayin natin. Dito pag-uusapan natin ang rediscovering lugar ng mga siyentipiko na di umano mas malalim pa sa Mariana Trench. At kung gusto mong malaman ang buong kwento, simulan na natin. 2018, ang NASA ay naglunsad ng bagong probe at dinisenyo ito para galugarin ng karagatan. Pero ang tanong, ano kaya ang dahilan ng NASA? Bakit nais nilang galugarin ng ilalim ng karagatan? Simple lang ang kasagutan, dahil gusto nga nilang malaman o subukan ang bago nilang kaalaman at teknolohiya para na rin sa panibagong discovery. Pero teka, gaano kalalim ba ang kayang sisiri ng tao sa karagatan? Ang regular na tao na walang special na equipment ay kayang sumisid sa lalim na 6 meter o 19 feet. At kung may gamit siyang scuba set, ay may kakayahan siyang sumisid sa lalim na 40 meter or 131 feet. Samantala, ang mga free diver naman ay may kakayahang sumisid sa lalim na 100 meters o 328 feet. At kung iniisip mo na malalim na yan, ay walang-wala pa yan o wala pa yan sa 1% ng lalim, lawak at laki ng buong karagatan. Meron kasing first layer ang lalim at ito'y tinatawag na epipelagic zone at ito'y may lalim lamang na 200 meter below the surface. Ibig sabihin, sa ganitong lalim ay masisinagan pa ito kahit papano ng araw. At sa ganitong lalim din, madalas naninirahan dito ang mga pating at iba pang mga uri ng isda. Sa kabilang banda, atin namang kilalanin si Amgarp. Siya lang naman ang taong nakabasag ng record ng scuba diving. Nagawa niyang sumisid sa lalim na 332 meters o 1,089 feet. Oo, tama ka. Ibig sabihin nito, naabot niya na nga ang mesopelagic, ang ikalawang layer ng lalim ng dagat. Kilala din ito sa tawag na midnight zone. Ang lalim nito ay sa pagitan ng 200 to 1,000 kilometers below the surface. Yun pa man, miski ang pinaka-the best military submarine ay walang kakayahang babain ito. Sa lugar na ito, di na ito naaabot ng liwanag ng araw at ang matindi pa, ang mga hayop na nakatira dito ay nagtataglay na ng mga kakaibang katangian. Ito ang halimbawa, na-adapt nila ang semi-darkness dahil sa kanilang malalaking mga mata at bioluminescence na features. Dagdag pa, ang lugar na ito, dito na nga rin makikita ang 90% pa ng uri ng mga isda at kung susumahin ang bigat nila ay aabot ito ng 10 billion tons. Pero paano kaya ito nangyari? Ang population pa lang ng nakakatakot na cyclone ay umaabot na agad ng 1 quadrillion. Pero bagamat ganito ito karami, ay isa pa lang itong maliit na porsyento kung buong karagatan ng pag-uusapan. Dahil kung mas malalim pa ang pag-uusapan natin, dito na nga natin malalaman ang ilan pang mga sekretong nilalang na nakatira sa pinakailalim ng dagat. Kaya naman tara na at mas lalo pa nating laliman. Paano natin mararating ang madilim at malamig na bahagi ng sahig ng karagatan kung ang miski submarine nga ay hindi ito makakaya? Sa kabilang banda, ang deepest point ng dagat ay makikita sa Western Pacific Ocean at ito ang tinatawag na Mariana Trench. At madalas ang tawag dito ay the Challenger Deep dahil meron itong lalim na 11,034 meters o 35,856 feet. At ang pressure sa ganitong lalim ay 100 times na mas mataas kumpara sa pressure sa ibabaw. At para makasurvive ka sa ganitong lugar, ay kinakailangan mo dito ng special na kagamitan. At ang pinakasikat na kagamitan dito ay ang Deep Sea Challenger. Ginamit na ito nung pangtaong 2012 ng Oscar-winning director na si James Cameron. Noon kasi bago pa yan, ay meron ng naunang kagamitan ang papwedeng ilubog sa ilalim ng karagatan. At ito ang tinatawag na Trieste. Noong 1960, nakasakay dito si Lieutenant Don Walsh at Jack Bacard, isang engineer. Sila ang kauna-unahang mga tao sa kasaysayan na bumaba sa pinakasahig ng karagatan. At simula noon, 13 pang mga tao ang sumubok at umulit nito. Ganun pa man, ang pinakamalalim na rehiyon ng dagat ay tinatawag na Hadal Zone. Mas malalim pa ito ng halos 6 km kumpara sa nauna. At kung nakikita mo ang mga creatures na narito ay may isip mo na sa imahinasyon mo lang ito makikita.
Halimbawa, ang disco jelly na ito at ang snailfish na ito na mukhang water dragon, kasama pa ang isdang ito na kabilang sa lahi ng Ophidian, ay ilan lang yan sa mga creatures na sa pinakadaliman mo lang ng dagat makikita. Sa kabilang banda, ang mga siyentipiko ay gumamit na ng mga modernong sasakyan para aralin ng mga nilalang na ito ng malapitan. Ito ang makinarya na may kakayang pumunta sa pinakailalim at manatili doon ng mahabang panahon habang kinokontrol ng taas gamit ang mahabang kable. Pero ganun pa man, madalas ay nabibigo din ang makinang ito na tumagal sa pinakadaliman ng dagat dahil na rin siguro sa matinding kondisyon na meron ang sahig ng dagat. Sa kabilang banda, noong 2014, ang isang underwater vehicle na may pangalang Nereus ay binaba ang Kermadec Trench na nakalocate sa New Zealand. Pagbaba ng Nereus ay napunit ito sa lalim lang na 10 km dahil sa pressure. At ang mga oras na yon, yun lang ang tanging nilang watercraft para sa misyon na yon. At ayon sa pag-aaral, kaya ito napunit dahil sa huminto ang progress nito dahil di nito nakayanan ang sobrang pressure. Pupuntahan ng mga tao. Oo, at tinamang puntahan ng iba pang mga karagatan. Ang ibabaw ng isa sa mga moon ng Jupiter na tinatawag na Europa ay binubuo ng water ice. At ayon sa mga siyentipiko ay ang mga yelong meron dito ay may kapal na 15 to 25 km. At sa ilalim nito ay merong karagatan at ayon pa sa mga astrobiologists ay malaki posibilidad na merong nabubuhay sa ilalim nito. Ayon pa sa kanila, ang mga namumuhay dito ay kaparehas ng mga creatures na nabubuhay sa ating Earth. Dagdag pa, ang Enceladus naman na isa naman sa mga moon ng Saturn ay pwede rin daw matirahan. Sapagkat bawat oras kasi ang steam jet na binubuo ng internal heat merong natunaw na yelo ay magkakaroon ng tubig. Ganun pa man noong 2018, ang space probe na Cassini ay nakadiscover na meron daw talagang tubig dito. At para ma-sure natin na talagang meron mga creatures ang nabubuhay dito, ay kailangan natin magpadala ng kagamitan para magalugad nga talaga ito. At ayon sa pag-aaral, ay sinasabing ang dagat dito ay may lalim na 30 km. Habang ang Europa naman ay meron din daw ditong tubig na may lalim naman na 60 to 150 km. At kung iisipin kung sa atin nga mundo, 80% pa ang di pa natin nagagalugad, ay ano pa kaya na meron pa palang mga dagat sa mga moon? Ganun pa man ang NASA, ay ginagawa nilang training ground ang dagat ng Earth. Para nga naman, di na sila mahirapan pang tisirin ng mga dagat na meron ang moon. Sa tingin mo, meron kayang nakatira sa mga dagat sa moon? Ngayon, balik tayo sa ating mundo. Ang 80% ng dagat na di pa nagagalugad ng mga tao ay tinatawag nilang Bate Pelagic Zone o the Midnight Zone at Abyss o Pelagic Zone o the Abyss. Nasa lugar na ito ang mga kakaibang nilalang na kayang tumagal sa napakatinding pressure. Narito ang tripod fish at ang deep sea anglerfish. At ilan lang sila sa mga parte ng malalim na mundo ng karagatan na nalaman ng mga tao. Ganun pa man, dahil nga limitado lang ang oras na kayang itagal ng ating mga equipment sa ilalim ng dagat, ay imposible talagang malaman natin lahat-lahat ng meron sa Midnight Zone at sa Abyss. Pero ganun pa man, hindi nawala ng pag-asa ang NASA. Gumawa sila ng isang underwater drone na tinawag nilang Orpheus. Binubuo ito ng high sensitivity cameras at mga sensors. May kakayahan itong suriin ng mga bato, shell at pati na mga living organism. At kaya din itong gumawa ng 3D maps sa ilalim ng dagat. May timbang lang itong 250 kg at gawa ito sa may synthetic foam at kaakibat pa nito ang mga glass beads para mas lalong tumibay. At dahil din sa malakas na madalinaw na litrato, napakagaling kung iisipin at sana maging matagumpay ito. Dahil pag nagkataon, malalaman na natin ang mga nakatagong nilalang sa ilalim ng dagat na matagal na nating gustong makita. Mabubuksan na nga rin ang ating saradong isipan patungkol sa kung totoo ba talaga na mayroong nakatirang halimaw sa ilalim ng dagat. Well, sa ngayon, pagantay na lang tayo sa mga susunod pang impormasyon.